Magandang gabi mga kapadyak! Welcome sa isang napaka-espesyal na episode ng The Breakaway habang pinagdiriwang natin ang ika-25 taon ng Hato Padyak. Ngayong araw ay ating bibigyang pugay ang ganda, tapang at determinasyon ng mga kababaihan sa kalsada. We are officially launching ang ating ganda at gilas on two wheels. So recap tayo muna bago tayo humataw sa ating main topic tonight. So I want to take a moment to look back at our previous episode nitong nakaraang February. Kinilig at nag-inspire tayo sa ating couple edition, Love Beyond the Bike Wheels. Isang malaking pasasalamat kina Sir Rosar at Ma'am Karen Crisostomo ng Bicycle Friendly Philippines at kina Aljan James Bernardo at Queenie Dayan Arnaldo ng Kapadyak Central Taiwan. So, thank you po sa inyo mga ma'am at sir. So, your stories are truly inspiring, no? So, maraming po salamat and ingat po kayo palagi dyan. So, I would like also to express our deepest gratitude to the anchor groups who moved with us for the first quarter of 2026. Dahil sa inyo, ang bawat padyak ay nagiging simbolo ng pag-asa. So noong January natin, together with the Office of Councilor Raja Vicencio, umikot tayo sa Kamanaba area para sa ating padyak at yakap alay sa mga batang tatangi. And then on February 1 naman, kasama natin ng Smooth Pedal Warriors, tumungo tayo ng Manila City for our bike tulungan sa bahay tuluyan kung saan yung mga abandoned na mga kabataan naman ang ating dinalhan ng tulong. O, na nakaraan namang March 1, and kasama natin Team Tukod kung saan naging katuwang natin sila at ang iba pang mga siklista sa ating kapadyak, katuwang ng Kabataang May Cancer with Kite Foundation. So mula sa puso ng Hato Padyak, maraming salamat sa inyong serbisyo mga sir at ma'am. So, magandang araw, gabi, umaga sa ating lahat. Sabi nga nila, pagbibisikleta ay hindi lang basta pag-ikot ng pedal. Ito ay paglalakbay ng ating puso. So, sa segment na ito, alamin natin ang why sa likod ng bawat ride. So, kikilalanin natin ang hugot sa likod ng helmet ng ating panauhin. So, sino ba ang ating panahon ngayon? So, syempre, isa sa ating mga inimbitang kababaihan dahil ngayon ay ating Women's Month. So, ang ating bisita ay mula sa Montalban, Rizal. No? So, let us welcome si Ma'am Rosaline Kasipong ng Montalban Lady Bikers. Ma'am, bati ka naman po. Good evening po sa lahat mga bikers na bumubuo nito, lalo na itong na-invite ako sa Hataw Kapadyak. Thank you po sa lahat. Ako po pala si Rosaline Kasipong, 37 years old, may 3 anak na, isang founder ng MLB, Montalban Lady Bikers dito sa Montalban, Rizal. At saka 6 years na akong nagbabike dahil sa aking pangunahing asawa na nag-iganyo din sa akin. Dahil na sa work ko, yun po. Okay. So, si Mr. pala ang impluwensya, no? Po. Siya po ang nag-influence sa akin. Pero bukod doon, ma'am, siguro natin yung bago kayo maingganyo ni Mister. Ano ba yung factor? Ano ba yung bakit factor? Sa dami ng pwedeng gawin, bakit pagbibisikleta ang napili nyo? Ano ba ang nararamdaman nyo tuwing tayo ay bumabiyahe sa kalsada? Dahil na rin siguro sa work ko, kasi maliban sa pagko-commute, mahirap talaga, lalo na pag traffic. Yung una talaga, sinusundan lang ako ng asawa ko habang ako naman naka-commute, nakasakay sa jeep. Siya naka-bike. Tapos, Talaga? opo, yun yun na yung na sa pasok sa isip niya, lalo na nang malapit na birthday ko, yun ang niregalo niyang bike. Para sabay na lang daw pumapasok.
Gaano ba Sa kalayo ang pinapasukan mo, ma'am? Mula gaano ba kalayo ang bahay mula sa pinapasukan hanggang sa pinapasukan mo? ano po, dito sa Montalbán hanggang sa San Mateo Rizal, yung una kong nagbo-bike ako talaga. Malayo din yun, ha? Ilang oras mo kinukuha yun? Yung mga ano po, siguro yung una ko nasa 30 minutes or 45 minutes, ganun lang. Talaga. So Po. every morning yan, every day yan. Opo. Bisikleta. Ah, Kasi yung trabaho ko, ako isang caregiver. okay. Po. Habang nag-work, bike to work po ako, lalo na sa Makati, kung may patient ako doon, tas dito sa Pasig, dito rin sa Quezon City, nagbabike lang po ako, binabike ko lang po papuntang trabaho ko. Talaga hanggang Quezon City? Mabagay. Kami Opo. din marami na kaming biyahe diyan sa Rizal eh. Actually sa December nandiyan kami sa sa Rodriguez. Dito po Ah, sa amin, mm. Every month kasi ang biyahe ng Hataw Padjak pero nagsisimula kami sa pinakamalapit hanggang sa pinakamalayo. So December diyan po kami. Ay ba tayo siguro may pagkakataon magkita tayo sa area nyo. Makasama sige kayo po, sa biyahe namin. Pero maiba tayo, excited. ma'am. Maiba tayo, ma'am. So, nung nag Sige po. start kayo, halimbawa, hindi pa kayo, minsan may pagkakataon, hindi kayo sabay ni Mister, ano, dahil ibang ruta ni Mister minsan. Dahil sabi nyo nga, nag-ano kayo sa Quezon City, minsan naman sa Rizal. Ah, ano naman ang meron ba mga pagkakataon na anong yung pinaka-weird na instance na meron kayo narinig na komento na dahil kayo ay babae at nagbabike, no? So ano bang naging feeling niyo noon? Meron ba kayong incident na At gano'n? Babae yung mahina 'to, bagal tumakbo. mahina ka kasi babae ka. Talaga pa paano ho naging ano sa inyo nito, naging reverse gear kumbaga paano ba naging motivation 'to para hindi Ang kayo mot- tumigil sa pagbibisikleta eh. Oo. Motivation ko lang kasi may nakitaan din akong kapwa ko din babae na isa rin din siyang karerista. Yung nakita ko yun mismo sa Timberland, sabi ko sa utak ko, maging ganyan din ako soon. Lalakas din ako. Yun ang inaano ko, instinct na habang tinutuloy-tuloy ko yung pagbabike, parang ensayo ko, una kong pagbabike is Timberland. Binudol ako agad ng asawa ko sa Timberland eh. Talaga? Oo, Ang hirap doon ha? karanasan magbike, ahon yun. Binudol ako mismo doon. Siguro nakatatlong hinto akong pahinga kasi hindi ko kaya. Hindi ka tinulak? Parang, oh, ang hirap. Andun yung kapos mo, Hininga. kinakapos ka, oo. Sabi ko, grabe naman tong ginawa mo sa akin. Ahon agad. Pero paano naging ano nyo? Paano naging motivation nyo noon? Siyempre, nakaramdam kayo ng hirap. Tapos minsan may mga nakaka-encounter pa nga kayo dahil, ay babae, mahina lang yan sa padyakan. Paano nyo siya minotivate yung sarili niya? Tinutuloy-tuloy ko lang yung pagbabike ko hanggang sa nakuha ko na yung ko, yung tuloy-tuloy na akong nakaahon doon mismo din, nakaahon sa mga matatarik na ahon, na tuloy-tuloy ko na rin. Sabi ko, hanggang sa, ayun na marami na rin kung nakita mga siklista na babae, gaya ko, at saka mga karerista, yun din yung nakapagbigay ng lakas at saka ay maganda pala mag-bike. Hindi lang sa natin mentally kundi sa physical nating na healthy tayo. Hindi naman sa pag-aano sa iba na ay delikado yung pagbabike. Hindi naman sa ganun. Basta lang yung mo kung ano talaga yung gusto mo sa goal mo. Iyon talaga ay kahit na-stop ka sa pagbabike, lalo na sa trabaho ko lalo na stay in.
hinahanap-hanap talaga ng katawan ko eh. Talaga. Biruin, oo. Biruin mo Naging yung routine bike na. ko mula Montalban, sir, dinala ng asawa ko, inakay niya papuntang Makati. Kasi Talaga? hinahanap-hanap, opo, tinulak niya po yan. Tinulak niya po yan mula Montalban hanggang Makati. Napaka-sweet naman ni Mister. Sige, mamaya kwentuhan pa natin yun. So pagka nakikita mo yung Opo. sarili mo man pag naka full gear ka at naka helmet at tumitingin ka sa salamin, anong pakiramdam mo? Anong palagay mo sa sa salamin? Ano yung nakikita mo sa salamin? How do you imagine Ito, yung sarili mo na nakikita mo sa salamin? safe ako. Kasi, si, kasi full gear ka, may helmet ka, may gloves ka, may kumpleto kang sa katawan mo. So lagi kang Sa tingin excited ko, na bumiyahe. oo, safe ako sa tingin ko sa sarili ko. May point ba sa mga biyahe mo na yung bang halos gusto mo nang tumigil pero sabi mo, hindi, kaya ko to, kaya kasi nila eh. Meron bang point na gano'n na dumaan sa'yo before? Siguro yung lang, yung una lang, talagang magbabike ko. Mahirap. Sabi ko, ang hirap naman pala magbike. Pero minimotivate ako ng asawa ko eh. Talagang siya na yung nag-iinganyo Motivator. sa akin eh. Oo. Hanggat sa kaming lahat na pati mga anak ko, isa na ring siklista. Talaga. Mga, opo, mga, na, athletic din yung anak ko sa Batang Pinoy. Talaga? Bukod sa bisikleta, may pa siyang sports. Opo, mga bike din po mga sa trail. Batang Pinoy, nasali po yung anak ko. Ah, sige. Sige, i-recap Yung natin yan, ma'am. panganay ko, makarera din yung panganay kong lalaki. Talaga, saan siya Karerista. kumakarera? Saan siya Kung saan kumakarera? saan, kung saan saan po, lalo na po dito sa amin, kung may karera, Medyo marami dyan, maraming akyatin dyan eh. opo, more on trail, more on ahon, Talaga, uphill. hindi pwedeng hindi ka pupunta dyan at uuwi ng lawit ang dila mo eh. Talaga, sir. Kasi Mapapa-challenge, mapapa-challenge ka sa mga uphill dito eh. Boso-Boso, papunta Teresa. Wala, kahit Sa kahit sa Parawagan, sir, Mount Parawagan, ano po, Mount Oro, Makangailan. Yan. Mount Oro, isa pa Balik, yan, Mount Oro. opo. Malapit lang po dito sa Mount Oro. Ilan na ang member ng MLB, ma'am, ng Montalban Lady Bikers? If I may ask. Ilan po ang member nyo na mga kababaihan sa MLB? Mm, Nag-start kami more than 50. Mhm. Paano mo sila Ah, nahikayat? ang siguro kasi nung una talaga hindi ko naman talaga asip na magbubuo ako eh. Pero nakitaan ko ang dami din palang mga babae na nagbabike. Yun na sa isip ko, di kaya gagawa na lang ako ng grupo para kung saan-saan kami magbike, magtipon-tipon kami dito sa buong Montalban. Yun ang nasa Taga utak kong, Montalban sila. Lahat talaga sila opo, Montalban nakatara talaga. opo, Montalban lang talaga ang kinuha ko. Hindi na dari sa ibang lugar. Montalban lang talaga. So anong Hanggat, ginagawa ng grupo nyo every now and then? Linggo-linggo kayo bumabiyahe. nung una pa lang kayo ngayon, medyo busy na kasi may mga kanya-kanya pamilya kami at saka trabaho. Sa na lang, mga pag walang pasok, yan, nagkakatipon-tipon kami at saka Sabado-Linggo, yan, mga weekly. Weekdays. Nagtipon-tipon kami. Ano po, nag-uusap kami sa GC namin kung saan kami. At least yung mga kapwa babae ninyo ang pinaka-inspirasyon nyo, di ba? Tapos meron pa kayong very supportive na mister at meron pang Yes, magmamahal na mga anak.
di ba? Ano nga pala ang bisikletang ginagamit niyo, ma'am? MTB po. Kasi MTB. more on trail kasi dito sa Montalban, kaya MTB ang Oo. gamit namin. Sige. Recap natin itong ating first segment. So napakaganda nung pakinggan ng mga ano mo no, ng mga initial story mo with your helmet and gear. No, syempre, tulad nga sila mo nung tumingin ka sa salamin, nakikita mo you're very safe dahil naka full gear ka. Nakikita mo na very inspiring yung pagbibisikleta, 'di ba? So lumalabas din na parang simbolo to ng freedom at saka ng strength mo bilang babae, 'di ba? So Yes. So mas tumitibay yung pagkatao, kumbaga, moving from the heart to the lifestyle. Pero mo from dating libangan niyo lang ni Mister ngayon ginagamit mo na pati sa trabaho. Yes. Huwag tayo masyadong seryoso, syempre. It's time for some chill na question din. So, dito natin makikita yung gilas at skills at ganda sa lifestyle. Fast pace pa, saka yung mga ilang tips mo para sa ating mga viewers. So, share naman kayo ng ano, syempre. Alam mo yung mga babae, kahit ano pa paano, mga ganda secrets. Ano bang skincare mo at saka ano mo, mga routine bago ka tumakbo? Syempre, bukod sa basang-basa tayo ng pawal bang mga ginagawa mo, may mga skin routine ka ba? Yes po, lalo na sa araw-araw natin pag init yung sunscreen natin, siyempre hindi mawawala yun. Kasi kailangan talaga yun kasi babae tayo. Yung mukha talaga. Hindi Kailangan halata, may, hindi halatang araw-araw kang bumabiyahe with your skin tone, di ba? Mukhang hindi halata. kailangan Ano talaga ba nakasunscreen. pinakamalayo na biyahe mo, ma'am? Anong Ano po, malayo ang nabiyahe mo na lugar? From Laguna Loop. Montalban, Laguna Loop. Sino kasama mo? Marami din kami mga iba-ibang grupo. Yan po. Iba-ibang grupo ang kasama nyo. Hmm. Sige. Ano tayo, Number ma'am? one kasi Mr. din. Syempre. Hindi pwede iwan. Ano, ma'am? Anong pinaka-unforgettable na budol purchase mo para sa bisikleta or apparel? Meron ka bang mga biniling medyo expensive based sa ano mo na nagulat ka na rin sa sarili mo? "Uy, ang mahal yata ito nabili ko sa pesa ng bisikleta ko. Okay na, mahal yata ito ng jersey na nabili ko ah." Meron ka bang binili before? Anong pinakamahal mo? Lalo na, lalo na itong bike ko ngayon, worth of 50,000 mahigit na yata. Talaga ano bang MTB mo ngayon? Naka, ano ako naka carbon tank eh. Wow! Yan din ang una mong bike o hindi na yan? Yan ba yung original? Hindi na. Ay, ano na pang ilang, pangatlo ko na yata itong bike. Talaga? Ano nangyari doon sa una at pangalawa? Ano, siyempre, nag-iba-iba tayong ano, since ano tayo, mga pyesa-pyesa. Naghanap ng upgrade eh. Ayun nga, So, upgrade. nag-upgrade tayo. Kaya ganyan. Sa Tapos apparel, yung wala luma, naman. ano sir? Yung mga apparel, yung mga jersey, wala naman masyado. More on bike lang talaga. Hindi ako more on sa ano, jersey. More on Talaga? sa ano, sa bike kami sa ano namin, mga pyesa. Sa Kasi pyesa lang. number one yung ano number one yung sa bike talaga kasi kumakarera din ako. Number one yung maganda, pag maganda yung pyesa mo, maganda yung takbo ng pagbabike mo. Tama, Walang yun ang sabla. importante. Walang sablay. Lalo na dyan, Mm-mm. panay akyatin sa rough road, Opo. uphills, Kaya, hindi ako mga more on trek. sa ano sa mga jersey. Sa Ikaw bike na ba kami. ang ikaw na ba ang nagme-mekaniko ng bike mo, ma'am?
o si Mister? Si Mister po. Eh, Sa, pagka ano? hanggang sakay lang ako eh. Hindi ka ba napapagalitan minsan pagka, oh, flat ka na naman? Eh, minsan sabi niya, minsan matuto ka ring kasi paano na lang pag mag-long ride ka, tapos wala, hindi ko siya kasama. Oo, Ganyan, kaya sabi. naiwan ka niya. Tinuturuan naman niya ako kung paano. Yung basic lang naman, pagpalit ng interior, saka ano, pag-patch. Mga basic, yung mga basic lang na Saka na basta may lagi kang dalang ano, di ba? May dala kang laging spare na ano, interior. Ano bang oo, gulong mo? 29? 29 na 29er? 29 era ko, small. Talaga? Ano bang height mo, Opo. ma'am? Kasi medyo mataas ang 29er. Nagka-29er din ako dati eh. Ako 5 flat. Ah, pwede. So kapag ano, ma'am, anong isang bagay na gusto mong ipaalala sa mga motorista at kapwa natin siklista pagdating sa safety at saka sa respeto sa kalsada? Meron na ba mga pagkakataon na halimbawa nasinita ka ng isang nagmamanehong motorista dahil akala niya nasa gitna ka o ano? Ano ba mga payo mo sa mga ganong klase ng motorista at saka sa ibang siklista rin natin? Anong safety tips mo? Yung akin lang, talagang pag lalo na sa highway, bike only talaga tayo. Hindi yung porque minsan kasi na hindi rin natin maiwasan. Nandun na tayo sa bike lane pero may sumisingit na nakamotor. Talagang lalabas tayo sa natin, lane. Hindi natin maiwasan yun eh. Tapos bubusinahan tayo tayo pa yung dapat doon kayo sa nyo. Paano na yan? Mayroong nakaharang na, lalo na yan, may mga sasakyan nakaharang. Ginawang parking. Ginawang Oo, parking yung bike. kasi iwasan talagang lalabas tayo sa lane natin. Kaya, ang ko lang, yung titingin lang talaga tayo sa kaliwat kanan natin para maging safe tayo. Yun lang. Eyes on the road. Eyes on the road. Tama. Yeah. Aside sa mga safety tips, ma'am, syempre pagka bumabiyahe, hindi nawawala yung yung comfort food. Ano bang go-to merienda mo pagka bumabiyahe? Ano bang paborito mo pagkain pagka nagbibisikleta? Ay, ako, saging na saba na hinog. Hindi nilulot. Talaga saging saba. Yun po opo, saba na hinog, tapos, tsaka itlog po. Nilagang Talaga? itlog. Kahit sa long ride, Opo. yan din. Opo. Kasi, mas maganda kasi yung saging na hinog eh. Effective Pampatibay yan, ng no? tuhod yun. Effective, Pampatibay ano? ng tuhod. At saka good for the heart. Good for the Good for heart. the heart. Yes. Sige. So, itong natin, ma'am, syempre, ah, yung ating mga safety reminders, napakahalaga niyan di ba? So ito yung Opo. ating pinag-usapan ito sa segment ito, yung tinatawag natin mga cycling goals sa informa natin, di ba? Mahalaga tama sinasabi mo, yung skin protection natin, di ba? Tapos yung safety, right gear, di ba? So thank you very much sa pag ano mo niya ng mga anong yan, yung mga storya na yan. I'm sure talagang kapupulutan niya. Alam mo, yung saging, laging yan eh. Laging common yan ng mga nagbibisikleta. Minsan yung iba, chocolate daw eh. Ikaw ba, nagbabaon ka rin ng chocolates? Opo. Kasi, pag lalo pag long ride, kailangan talaga di ka mawalan ng yung tawag dyan, yung sa katawan mo eh. Kailangan meron talagang matamis na, kasi parang pang-energy din yan sa natin. Hindi tayo manghina. Number one yan, chocolate din. Chocolate. Ang Nagbabaon. minsan candy. Minsan Opo. candy. Minsan yung
yung ano na ngayon, jail, yung pang bike talaga. Yun na yung dinadala ng iba eh, jail. Anong tawag? Yung GU jail na ano siya, pang, all, marami siyang big sa makukuha mo kasi pang energy na rin, hindi ka nalalaspag. Parang Yun. parang Gatorade mo yan, ganun? O, yung pang gano'n. Parang gano'n na rin. Pero gel siya na kinakain mo. Parang gel. Ganun? Mm. Makita, Lalo hindi ko na pag narinig yan. may karera, ganun yung inaano ng mga atleta. Gel. Hanapin ko nga. Hanapin ko nga. Message mo nga sa akin yung itsura niyan, ma'am. Mahanap nga yan. Oh, meron po yan sa ano mo, sa online, sa Shopee, sa TikTok. Yun nga GU, mismo. GU yan. Iba-iba yung flavor yan eh. May orange, may lemon. May nakuha akong tip, ha. Bagong pampalakas pala yan, ha. Hindi ko lang narinig yan. Yan yung binabaw na halos yung mga stiklista nangangarista, yun ang inaano, tinitik nila. Okay. Sige, ma'am. Sa last part ng ating konting kwentuhan, titingnan naman natin yung ating future, kumbaga. So, as Hato Pajak hits its 25th year anniversary or milestone, we want to talk about din yung legacy na gusto ba nating tayo bilang mga siklista gusto nating i-build para sa next generation of female riders. So, ngayon, anak mo, di ba? Ini-encourage nyo na rin magbisikleta. So, dito yung ating segment na pedaling forward, no? So, sa inyong grupo, sa MLB, paano nyo binubuhat yung isa't isa? Nung nagsisimula kayo? Baka pwede mong i-share yung konting story na napatunayan nyo na walang no woman is left behind sa inyong mga biyahe. Kasi biro mo, Mm. 50 kayo, no? 50 kayo, primero, di ba? So, paano mo ba sila in-encourage? Para at least yung mga kababayan din na kasama namin baka gusto rin magbuo ng pure lady bikers. Baka bigyan mo pa sa bigyan ng tips. Ano bang mga words of encouragement mo na sinabi mo sa mga member mo nung ini-invite mo sila? Ano lang, yung hindi naman sa pamimilit na ini-invite ko sila, mismo sila din na-encourage na gustong sumali kasi lalo-lalo na maganda rin sa katawan natin, sa health natin. Yun. At saka yun na rin yung, kumbaga, yung libangan nila at kaysa naman makipag-chismisan sa kapitbahay, yun na yung daily routine nila araw-araw. Kung may free sila na oras, lalo na Sabado Linggo. Saka, banding na rin nila, mostly, or mga anak nila, at saka asawa, yun na rin yung banding nila, magbabike sila. Yun. At saka, hindi rin, magandang communication din tong pagbabay kasi lalo na pag nagsama-sama kayo, maggrupo, andun yung mga hindi mo naranasan nung dalaga ka, naranasan mo ngayon sa pagbabike mo. Yung pagbanding-banding nyo, andun yung kulitan, andun yung pagkakaisa nyo talaga. Karoon ng Bilang banding. bilang isang siklista, may nabuo kayo isang komunikasyon na isa ding pamilya na nagkaintindihan kayo. Hindi naman natin maiwasan na may problema. Andun yung suporta, lalo na pag may problema na financial, may sakit yung ganyan. May nabubuo kaming charity or ambag-ambagan, ayun. Isa na rin kami isa na rin kaming pamilya na magkakapatid nitong nabuo kong grupo. Although may mga kanya-kaya tayong mga desisyon o at saka nakapag-usapan din namin na ganito, ganyan. At least, namin din, pag-desisyon na namin buong buo na isang grupo. Ang ganda nga yun, no? Tama yung sinabi mo, no? Una, nagano lang kayo, yung bang tipong, libang tayo.
biyahe tayo, Sabado at Linggo, wala namang pasok, no? Mm. Pero tama yung sinasabi mo, no? Nung nabuo na kayo, naging parang pamilya na, pangalawang pamilya na rin, di ba? And then eventually, nagkaano rin pala kayo, nag-charity ride din kayo. Opo, sir, number one Mm. yan. Lalo na sa pag-member kami or mga kakilala naming siklista din na nanghingi ng tulong, yun. Tinutulungan po namin. Sige. Nagbibigay kami ng suporta. Pagpunta namin Umaattend dyan sa kami. ano, pagpunta Opo. namin dyan sa December, baka gusto nyo makipag-collab o makipagkita sa amin doon sa pupuntahan naming orphanage dyan. No problem December po. pa naman yun. Ang haba ng invitation. No? Pero nandyan din kami last year sa Rizal. Ano ba yung tawag sa ni Bo Sanchez? Anawin? Ah, Anawin. malapit kami dito, sir. San Isidro lang din yun. Yan, Anawin. Nakapunta na kami dyan. Doon sa mga matatanda. Doon sa Anawin na lay mission. Yung kay Bo Sanchez. Home care yan siya. More on, yan yung mga trabaho ko talaga. Talaga, nag-ano kayo doon. Doon pa lang inyong hanap buhay. Oo, caregiver kasi ako. Kuya, ano yan hirap yan hirap yung trabaho nyo. Tapos nakabisikleta kayo. Ano yun? Uwi yan, di ba? Nasanay na rin, sir. Hindi naman kayo inaabot ng gabi sa bisikleta pagka pumapasok. Pag ako, nagagabihan talaga ako pag nag-out. Kasi gabi din ang out ko eh. Minsan, 24 hours ako, kinabukasan na rin yung pasok, ganun na lang. Parang ano pala, no? Isang cycle pala, buong 24 oras. Opo. Talaga. Hirap Pwede niya yung pag umuwi kayo ng gabi. Maganda ba ang lighting sa Montalban? Ilaw sa gabi? Bike lane. Parang konti pa lang yata bike lane sa Montalban. Marami na bang bike lane ngayon dyan? lang bike lane. Dito lang banda sa San Mateo may bike lane. Oo nga, San Mateo. Ano lang talaga, kailangan di mo makalimutan yung ilaw, yung number one yung pag sa gabi. Kailangan ilaw talaga. Napag-uusapan na rin natin yung ma'am, yung mga kalsada. In the next 25 years, kung ikaw ang tatanungin, anong klaseng kalsada ang gusto mong makita? Lalo na may mga anak ka na nahihilig na rin sa pagbisikleta. Mga anak o mga pamangkin mo o mga kaibigan mo na babae o saka iba pang mga kababaihan na gusto magsimula magbisikleta. Anong pinapangarap mo 25 years, the next 25 years para sa kanila? Anong klaseng kalsada ang nakikita mo para sa kanila? Yung safe tayo, hindi lang din sa lahat. Yung maging safe lang tayo, hindi naman sa yung kailangan respeto lang. Kung ano yung daan natin, yun lang. Bigyan tayo ng nila. Kasi, lalo na sa pag bike to work ka, number one talaga yan eh. Kasi naranasan ko eh, sa 2 years ko ba naman nag-bike to work sa Makati, di mo rin talaga maiwasan eh. Yun talaga bike lane, number one yan. Kasi Bike pag lane. andun ka sa daan mo, maging safety ka sa mo eh. Lalo na sa sarili mo. Kasi daanan natin yun eh. Tama Although di talaga, naman, kailangan bike lane. number one talaga bike lane. Lalo na sa highway. Hindi yan mawawala. Yan ang challenge talaga sa atin no? Yung kawalan ng bike lane. So sana nga, the next 25 years or earlier, mapuno na ng bike lane. Baka ngayon matauhan na sila kasi ang gobyerno dahil mahal na ang pamasahe. Lalo oo. Dami na naman magsimulang magbabike. Dahil Tama. sa mataas, dahil sa pagtaas ng natin, petrolyo. Gasolina. Meron ba At saka hindi pagkakataon na, na at saka hindi na masyado matraffic. Lalo na Tama. yung
nakakaano tayo din, nakakaluwag din tayo sa Nakakasingit-singit eh. oo, wala na yung since nakakaluwag tayo sa daan natin. Mainam yan. Pero, meron ba pagkakataon na, syempre, di natin may iwan, aksidente. Meron na ba pagkakataon na aksidente ka sa kalsada? Ay, opo, lalo na pag Kailan, saka ano nangyari? Ano bang konting kwento niya? Mga ano kailan ba yun, nangyari yan? siguro mga 3 or 4 years ago na. Saan? Ano, Saan banda? dito lang din sa Montalban, papasok na ako sa trabaho ko. Kasunuran ko yung asawa ko, biglang tawid yung Aso. ano, asong gala. Ah. May nakaano kasi may tao na dala-dala niya yung aso niya. Yung asong gala sinugod yung biglang tawid yung aso. Yun, nabundol ko yung aso. Nag-dive ako eh. Oh. Nag-dive ako, puro ako sugat. Sabi ko kakon, hindi mo talaga maiwasan eh. Yung disgrasya, kahit anong ingat mo, tapos may ganyong enkwentro. Pero naka-helmet ka naman doon. May helmet ka naman. Full gear po ako pag maalis talaga ako ng bahay namin, lalo na pag malayuan. Lalo na pag nagtrabaho, kailangan talaga naka full gear ka. Cycling, jersey, helmet, gloves, naka-shoes. So, paano yan pagka dumarating ka sa trabaho, di naka-cycling gear ka, di ba? Helmet, naka-jersey. Dapat may baong ang uniforme. Ganun ba? May baon po akong scrub suit. Tapos, pagdating doon sa papasukan mo, mag-shower ka, papalit ka ulit. Ano lang po, punas-punas, tapos magpapalit na lang. O kasi pagod ka eh. Inaano ko pa, kapagod ka noon, biyahe eh. Hindi pwede na maligo ka agad eh. Oo. Dapat pahinga muna eh, di ba? Ayos siya. Malamang ko maraming matututunan yung mga kasama natin nagbibisikleta, yung mga babae at saka yung mga gusto pang magbisikleta. So, kung halimbawa ma'am, kung may isa kang breakaway message para sa mga Filipino women or mga Pinay natin na nanonood at nag-aalinlangan pang humawak ng handlebar or ng ating bisikleta, anong gusto mong sabihin sa kanila? Ano lang, kung gusto mo yung talagang yung pagbabike, andun yung may encourage ka at saka gusto mo matuto, gusto mo lumakas. At saka hindi lang to sa, bike lang yan, ganyan. Hindi eh. Kasi makilala mo doon yung iba't ibang mga siklista, iba't ibang larangan ng mga karerista. At saka marami ka matutunan din lalo na sa pagbabike mo. Hindi rin lang sa health mo, kundi motivation kung pagpalakas sa tibay sa katawan mo. Sa loob na rin, bilang isang babae, hindi ko na mawala to halos sa pagtanda ko na eh. Kasi Sistema na no? sa Sistema na. Opo, sa sitwasyon ko ngayon, nakikita yung lalo na yung mga kasamahan ko dito sa community namin sa Montalban, may maraming mga siklista na matatanda na, mga 85 years old, 70, 60 plus. Oo po, na-inspired ako, sabi ko sana ganun din ako. Halos sa pagtanda ko, madala-dala ko pa rin yung cycling era ko. Hindi mawala sa pagkatao ko. Kasi andun na yun eh. Naumpisaan mo na, talagang tuloy-tuloy mo na eh. Hindi na mawala sa mo eh. Sa pagkatao Sistema mo. ng katawan mo. Oo, sistema na eh. Sistema na ng katawan eh. Hanap-hanapin na ng katawan mo eh. Hanap-hanapin na ng kilos mo kung ano yung nakasanayan mo na. Ganun yung experience ko talaga. Lalo na yung nagtatrabaho ako sa Makati, nag-stay ako. Talagang hindi ako makapali. Parang hinahanap ng katawan ko eh.
Kaya pinadala mo yung bisikleta mo. Kaya pinadala ko yung bisikleta ko doon sa Makati. Buti naman may Montalban. pinapagkaparadahan ka. Opo. Buti. Mm. Kaya pag ano ako, pag break, ay yung, kasi night shift ako, pag umaga, nagbabike ako. Ayos yan. I'm sure maraming may inspire sa mga kwento mo at saka biruin mo, ang hirap na ng work mo, tapos ang layo pa na binabiyahe mo, iba-iba pa ang binabiyahe mo, tapos hindi ka man lang na-discourage sa pagbibisikleta. Talagang maganda rin yung magandang bagay din yung ano eh, yung moral Mm. support ng mga nasa paligid mo. Ano naman ang paano naman nga pala nag-start yung anak mo magbisikleta din? Ano, Paano niya nasabi na ay ako rin magbibisikleta na rin ako, pareho kayo ni Daddy eh, nagbibisikleta kayo. Anong naging decision making ganun na niya? rin oo, ganun na rin yung ano nila eh. Nakikita kasi nila sa amin, mag-asawa, pumupunta kami kung saan saan, nakikita nila sa ano namin. Yun, na-try nila, nung binilhan namin sila ng bike, ay maganda pala ay Sarap ngayon pala talaga, magkaspetal. kung saan saan na sila napupunta. Free naman sila, kasi alam naman namin kung sino-sino mga kasama nila, andun na yung freedom nila. Ang ginagabayan lang namin ngayon, yung bunso namin, yung babae ko. Yun na Ay, lang yung ginagawa. if I may ask, yung pong panganay niyo ay lalaki, babae? Dalawang lalaki, yung bunso Dalawa. babae. Ah, okay. So yung babae ngayon Yun na, nagsisimula pa lang. ano siya, nagsimula siya mga 7 years old. Ngayon, Ilang 8 taon na na siya siya. ngayon? Okay. 8 na. Bata pa. Eh, yung dalawang lalaki, ilang taon na? 15 yung panganay ko, itong pangalawa ko 13. Ah, ayos yan. Bata pa. Nangangarista na din po itong mga to, ano sila eh, mga athletic na rin po sila eh. Nagpo-podium na. Malamang yan. Sige. Since anniversary ng ma'am, Hataw Padjak, ano bang wish mo for Hataw Padjak at saka sa iba pa nating cycling community na kasama? Ito po, masasabi ko, thank you po sa invite sa akin, lalo na bigyan pa kayo ng opportunity na dadami pa yung mga kagaya nyo dahil sa magandang dedikasyon nyo lalo na sa community natin pagbibisikleta. Tsaka, ano po, tuloy-tuloy lang. God bless sa inyong lahat at saka pagtibayan kayo ng pong may kapal at saka maging safe lagi po kayo. Thank you very much sa invite niyo sa akin. Malaking ano to sa akin. Experience na rin. Thank Thank you you very po. much din, Ma'am Rosaline. At sa buong Montalban Lady Bikers, sana ay patuloy kayong pumadyak. Patuloy tayong pumadyak. Hindi man tayo magkakasama palagi, ay dalangin namin ang inyong kaligtasan at saka mabuting kalusugan pa sa ating lahat, no? So, wish ko, yun nga, magkita-kita tayo minsan sa kalsada. Medyo magkakalayo tayo pero I know for a fact na isang mitiin ang gusto natin, ang ipagpatuloy ang pagbibisikleta at makagawa pa ng mga bagay gamit ang ating bisikleta. Tama po ba? Yes po, sir. Number Yeah. one yan. So yun, maraming salamat mga ka-breakaway at mga kahataw pa Jack. Napakalinaw ng mensahe natin ngayong video series natin to. Walang naiiwan sa kalsada. Dapat pantay-pantay, hindi dahil sa gender o ano man. Kay babae, kay lalaki, LGBT man o yan, bata, matanda. Bisikleta pinag-uusapan, pwedeng-pwede yan sa kanila. Mas mura pa, di ba naman? So, our Opo. vision for a safer, more inclusive road for the next 25 years ay sana ay pagpalain naman tayo. So, Hatapadjak stands. So, thank you po for being the voice of empowerment tonight, today. Kung anumang oras niyo po mapapanood ito. Maraming salamat po sa MLB o sa Montalban Lady Bikers, especially sa ating founder, Rosaline Kasipong. So, konting announcement lang po tayo. So, bago tayo mag-sign off,
Narito po ang mga iba pang dapat niyong abangan sa Hato Padjak community. So save the date, April 12, ang ating next na biyahe. Ito ay ating aabangan ng full details ito sa ating ang ruta at ang full details nito ay ating abangan sa ating Facebook page na Hato Padjak. Pero po tayo ay pupunta sa Streylab PH Foundation. Dadalawin natin yung ating mga uh, kaibigan o yung mga asong mga inabando na dahil ang buwan po ng Abril ay ating nilalaan para sa Pet Month. And then for our next April video series, abangan nyo ang Breakaway. Magpapatuloy tayo sa temang nakasentro naman para sa pedal buddies o yung mga magkakaibigan, magkakapatid o yung mga sisi na magkakasama sa bawat ahon. So follow us, huwag kalimutang i-like at i-follow ang ating official social media accounts at Hatopajak 2001 sa YouTube at saka sa Facebook para sa lahat ng updates. So muli maraming salamat sa ating mga panauhin ngayong gabi, umaga o hapon. Ang inyong ganda at gilas ay nagbibigay kulay sa ating komunidad. Ako po ang inyong host, Marlon Feliciano. Laging nagpapaalala sa bawat ikot ng gulong ay may kwento ng pag-asa at pagkakaisa. So, Hatang Padjak, one team tayo. See you next time, everyone. Bye-bye. Bye po. Uh, Thank you.